Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya sa Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatatakbo ang tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sa tulong nawa ni Saint Blaise o San Blas, atin po nawang maunawaan ng mabuti ang mensahe na binibigay sa atin sa ating pagdiriwang ngayon. Si San Blas na nilalapitan ng mga tao, lalong-lalo na yung mga may karamdaman sa kanilang lalamunan. At alam naman natin, no, mahalaga yung lalamunan dahil dito po lumalabas ang boses. Kapag wala na tayong, pag may virus, mayroong
problema o sakit, mahihirapan tayong magsalita. Sige nga, pakihawak nga ang inyong mga lalamunan. Tama ba, no? Lalamunan ito, di ba? Throat. Tama yung Tagalog at English. No? Throat, yung lalamunan. At mamaya, no, nawa ay sa tulong ni San Blas, yung mga may sakit sa lalamunan o sa throat ang pipila para ipagdasal kay Saint Blaise na pagalingin ito. Ngayon, may dalawang grupo na lumapit kay Jesus sa ating ebanghelyo. May dalawang grupo. Kasi ang sabi dito, no, pagdating ni Jesus doon sa isang bayan na tinatawag na Geraseno, agad siyang nilapitan nung lalaking inaalihan ng napakaraming demonyo. Kasi nung tanungin ni Jesus, no, ano ang pangalan mo? Ang sagot niya ay Pulutong, Legion. Pag sinabing Legion, libo. No, libo ang pumasok sa sumapi, no, doon sa isang lalaki. Imagine niyo ngayon, 1,000. Tingnan niyo nga yung katabi ninyo, ilang kaya ang may sapi diyan, no? Isa ba, 3, 5, ilang kaya ang sumapi diyan, no? Imagine niyo na lang, di ba? 1,000 legion na masasamang espiritu ang nasa katawan ng isang tao. Pero itong mga ito, lumapit kay Jesus. Nakukuha ba yung kwento? Lumapit kay Jesus. Sa takot nila na sila ay pahihirapan, nakiusap sila kay Jesus na doon na lang sila sa mga baboy, papuntahin. Imbis na parusahan, doon na lang sila. Iiwanan na nila yung lalaki, no? Sa kanilang pagpapahirap doon sa lalaki, nakiusap ang mga demonyo kay Jesus. Nakukuha ba? Okay. Baka kasi may sapi na yung katabi ninyo, no? Wala na naman tayong marinig. Okay. Iba't iba kasi yan, no? Iba't ibang sapi yan, eh. Okay. Okay na tayo doon sa isang grupo? Then, yung isang grupo din, ito yung mga tao. Lumapit din kay Jesus. Nakiusap din kay Jesus. Pero ano ang pakiusap ng mga tao? Ito kasi yung mga businessmen. Ito yung mga naghahanap buhay, nangangalakal. Ito yung mga may-ari ng mga babuyan. Ano ang pakiusap? Lumapit din kay Jesus. Ano ang pakiusap kay Jesus? Umalis ka dito. So, hearing yun. Yung mga demonyo, nakiusap kay Jesus na huwag silang pahirapan. Yung mga tao, nakiusap din kay Jesus na umalis siya sa kanilang bayan dahil masisira ang business nila. Masisira ang negosyo nila. Masisira ang kabuhayan nila. Isa ito sa matinding kasalanan na umiiral sa tao. Yung pagiging indifferent, yung wala kang pakialam kung may naghihirap, basta't yung negosyo mo, yung kabuhayan mo, safe. Wala kang pakialam kung naghihirap ang ibang tao. Malaking kasalanan yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganon. Kaya, alam nyo yun, minsan, no, minsan mas matindi pa yung tao. Alam nyo yun, mas matindi pa yung tao sa masasamang espiritu na pagka minsan din, hindi na kinakailangan sumapi ng mga demonyo sa tao dahil tao mismo nagre-reject sa Diyos. O ngayon, umiiral na ulit, no? Ay, kala nyo mag-e-effort ang demonyo na sumapi? Hindi na. Kasi alam niya, ang pahahalagahan ng maraming tao ay ang kanyang personal na kapakanan.
Anong ibig sabihin? Sa konteksto natin ngayon, sa nangyayari ngayon, wala akong pakialam kung magkasakit o kaya wala akong pakialam kung ang mga matatanda dito ay mga ilangan ng tulong sa ospital. Basta ang iboboto ko ay yung magbibigay sa akin ng 1,500. Wala akong pakialam kung magnanakaw sila pagdating ng araw. Ang importante, sa bawat pagdalo ko sa mga patawag ng mga politiko, pag uwi ko may bigas ako, pag uwi ko may sobre ako. Kaya kapag nagsasalita na naman si Father, nagsasalita ang simbahan, pwede manahimik na lang kayo. Di ba? O, yan din. No? Paalisin niya si Father dyan. Kasi sa gabal sa diskarte, masisira yung diskarte namin eh. Di ba? Mas malala ang pag-iisip natin kapag ganito na ang pinaiiral natin ngayon. Kapag alam mong may mali, pagdating sa morality, pagdating sa values, at mas pinanigan mo yung mali, mas malala ka pa sa demonyo. Mas malala pa tayo doon. Biruin mo, balikan natin. Biruin mo, ang mga demonyo, inacknowledge pa kung sino si Jesus. Ikaw ang anak ng kataas-taasan. No, nakikiusap kami, huwag mo kaming pahirapan. Samantalang ang mga tao na pinahalagahan ng Diyos, na gustong palayain ng Diyos mula sa kasalanan, mas pinipiling mabuhay sa kasalanan. At mas ang pinapakiusap, huwag mo kaming pakialaman. So, tapos mamaya, lalapit tayo dito, St. Blaise, pagalingin niyo po ako. Ano bang, baka pwedeng wala na nga lang boses sa lumabas dyan, kasi pag lumabas dyan, yes, iboto si patahimikin sila bishop, patahimikin ang mga pari. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo, baka may sapi na. Dali, hindi. Papantig minsan yung tenga. No, pero, di ba? Reality naman na nangyayari sa magpasa hanggang ngayon, mas mahalaga sa atin ang kabuhayan, mas mahalaga sa atin yung maabutan ka, basta yung kami. Kaya tingnan nyo, di ba? Kapag alam nyo na, oy, may plano na naman ng isang opisyales na sirain na naman ng kagubatan. Di bali na, okay lang yan, no? May mga tutulong na yan, pero dahil nabayaran na tingnan mo, pag umulan, lahat. Kailan ba tayo talaga matatauhan? Nanggigigil din ako sa iyo. Ang hirap din kasi natin talagang makumbinsi, no? Pero dahil nga lagi nating inuuna ang ating sarili, yung kapakanan natin, tandaan nyo kahit sa simbahan, mas matindi nga pag sa simbahan. Kapag alam mong mayroong katiwalian at kinonsinti mo, kasalanan, malaki yan. Kahit sa simbahan, nangyayari din yan. Kaya lalo tayo dapat magdasal. No? Tayo mismo, kahit wag na yung iba, ikaw na mismo, na sana hindi ka maging katulad ng mga tao na mas gustong paalisin ng Diyos, patahimikin ng Diyos, at gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Pero pasalamat tayo, no? Dahil mayroon tayong Diyos,
Andyan si Jesus na talagang ang tanging layunin niya ay mailigtas tayo kahit sa ating mga sarili. Amen?